out from our comfort zone. So gitawag si Abraham, o giingnan siya, get out, biyai ang tanan. Imagine na ragod, gibiya ang Abraham tanan. O niadto sa sugar gawa niya na hindi. Diba? Kita ba? Ganahan willing maghatag mo ato sa sugar gawa ta masinati. Dako kay ng question mark sa atong kinabuhi. Diba? Oh. Kaya nga no, ang ato tayo una-una-unaon, kung sa may akong panginabuhian. Si Abraham to, bisag gato siya, apan posibleng mahurot ang iyong tanan, kaya ato masasugar. Nawa niya, masinati dito. Pero nisugod si Abraham, kung sa nakita ko niya, hindi ko na Ginoo, wala man ang statement, but kung imo lang tao, magsabto ng concept, hindi ko na Ginoo ng Abraham, because you obey me, I will bless you. In blessing, I will bless you, and I will curse those who curse you. And in you, all the families of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Maunay gingon si Ginoo kang Abraham. In Luke chapter 9:23, mga kaigsuonan, reference sa atong second point, nagingon diyan si Kristo, take up, kamo kung ibasa ka ng paliho. Go. Then he said to them, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and Oh. Ang kasagaran nato ingon, sus, kining akong bata, kining akong bana, or akong asawa ba, o kini-cross na ako. Diba? Kining akong problema, mga kini-cross na ako. Pero pahibalo ba mga kaigsuonan, kami na mo ang lalong o dulot nga bot gipasabot ni Kristo niini panahon na karon lahig sa atong pagsabot sa pulong take up your cross. Because during the 6th and 4th century and even sa 1st century AD, ang cross mga kaigsuonan is a symbol of death and execution. Sa unang panahon di ay kung dunay tao nga magpasan og cross, listen ang literal nga magpasan og cross nga mulabay sa ilahang lugar. Ilahang i-interpret kapatay na ginantawana. Because ang cross is a symbol of death and persecution or execution. So ang tao niya atong panahon nga makiani mo literally nga gapasan og cross, ang ilahang isulti ni ng mga tao na nakita patay na ginantawana. Dili na ginabalik dinhi buhi. Mao ka na ang buhi pasabot ni Christ na sa atong pagsunod sa Ginoo, we have to take up our cross. We have to die to self sa atong kinabuhi aron ta makasunod sa Ginoo. Dili man ta pwedeng literal na magpakamatay sa cross, pero atong baton, atong batasan, kini atong kinahiya, kini atong pagkareklamador usahay mga kaigsuonan. Diba? So, dadugay na ta, niabot na ta sa sita na tuwis pangalagad Ginoo, maluod na gihapon ta. Kahit naghapon tag ulo. Reklamador, so pakiro na gihapon tas puluhatos Ginoo sa mga buta na iyas Ginoo. Mao gan ang angay nato ilansang sa cross. Ang akong batasan, ang imong batasan, way disayloan ani apil ko ani. Ang akong kinaiya, ang imong kinaiya. Kaya sabi nga ang gibautismuhan, ang ako ang maglawas, wa man apil ang akong muna-una at akong kasing-kasing. Ako gagawin magbuot. Diba? Pag-bautismo nimo kay imong simbolo man na apil, kani mo babak mo na wa gihapon, datapi ra gihapon ni. Kay wa man apil itabos tubig. Di na mao man so sakit ni nga pulo mga igsoon pero gikinahanglan ning atong madungog nato karon ilabi na ni ulay mga adlaw. Amen ba? Yes. So that's the word take up your cross. So it's a literal meaning ay nasunod during the time of Christ na kung makakita kag mga tao nga nagpasan og cross. Mingon sila dili na kabalik ug buhi sa ilang panimalay. Okay? So, get out from your comfort zone. Ikatulo katapusan, we have to pass the test. No, nahinumduman mo sa atong series. When God calls us, we have to pass the test. Nantawa. Ang test nga nasulayan o lagi ang Abraham, isulayan siya. Kaya nga no, ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, usa ka preparasyon para sa next level sa atong kinabuhi. Moto mo na? Kung wagi ka o martial arts, dili ka makaabot sa black belt kung dili mo mapildi o dili mo makontry o master. Diba? O dili ka wagi sa daghang training. So mao po na sa atong Ginoo.
ang ako pangutana gihatag ba dahil sa Ginoo ang blessing nga gisaad niya kang Abraham? Or naapay series of tests nga giagian si Abraham usa sa i-bless? Even though he was declared righteous by God sa iyang pagtuo, apan daghang pagsulay nga giagian sa Abraham. Let me mention some. Giingnan siya nga biyaan ang iyang pamilya. Sayo lisod, lisod. Ilabi ng mama's boy ka or papa's boy or daddy's girl o nabay mommy's girl. Ha? O. Diba? Kita ang mga anak kung natay sakit, ang atong mamaon sa una eh. Diba? Kung man ay akong nahimo, gihimo sa una, masakit ang diyas mga bata, mag-text na ko, matawag na ko, sabay ay ihampol ani. O. Kay mama, papa, diba? Nasabtan ko ninyo? O. Pero wala kay mama, papa, wala kay nasambit. So, ipabiyaan niya iyang pamilya, ipabiyaan niya iyang yuta, ipabiyaan niya iyang ka-business partner, ipabiyaan sa Ginoo ang iyang negosyo, ang iyang mga kaptanan dito. O gani na pa'y like test. When he was separated from his nephew nga si Lot, just to maintain peace. Nahinungdo mo sa diyang nagdaghan ng ilang hayupan, sakit man para kang Abraham, apan kinahanglan silang magbulag sa iyang nephew. Kaya kung magkuyog sila, mag-away man ang ilang mga servants. O sa dihang nahigugma si Abraham. Diba? Niingon ang iyang asawa, siguro si Hagar mo itubag sa atong kakampo. Nagkaanak si Abraham ni Hagar. Apan sa nagingnan siya sa Ginoo, you have to cast out the bondwoman. Kaya ang butang na naani mo karon dili pleasing sa Ginoo o dili siya mo inherit sa akong side. Sakit para kang Abraham na iyang i-cast out ang iyang si Hagar. No? Ayaw naman pag-una-una ang kuya rin, huwag asawa so dili na mo ibang pasabot na ko na. So, ipapahawa na sa Ginoo. And lastly, for 25 years sila ipaabot ang ilang anak. Matagpas uban ng mga scholars nagpanuigon si Isaac ni 14 o 15. Giingnan sa Ginoo, ihalad ang imong anak dito sa altar nga akong sa lugar nga akong isulti kanimo. As if ningon ang Ginoo kami na mamayon, as if ningon si Lord, akong sudayan ikaw Abraham kung kaya ba nimong i-match ang commitment sa mga tao wa nagtuon nako. Kay nasayon ba mo ang mga tao nagkaliwat ni Abraham? It is their common practice na ilahang isumba ilang batang gamay sa ilang Diyos. According sa history, doon na sila Diyos nag-aside ni Nana, doon na po sila Diyos nga nagbulik na ang ulo baka ang lawas tao nga dito nag-ingon anak ni gamot o dito nila itang ang ilang gamay bata, ihalad nila silang Diyos. Kung nasayod ba mo mga kaigsunan na ang mga ginikanan willingly offer their sons and daughters sa ilang Ginoo, believing na naghatag silang offering sa ilang Diyos. Nakita kiningtanan sa Diyos na atong Diyos o giingnan si Abraham. Let me test you, Abraham, if you can match their commitment, the commitment of these pagan people, lantawan ko kung kaya ba nimo kining i-match. Usahay kita no, may imong talakahan sila sa'yo, man na sila gisip ba, kaya gakuan anda sila. Pero usahay makaimong tamay pa sila, kadam-dako, nimbangon na, nagsuloy-suloy na sa kalsada, naglibot, nagpasan na sila sa ilang Diyos. Nya atong sabayon, sayop sila, sakto man nga, angay sila pahibalos kanang kamatuoran, pero nang tawag ilang commitment. Kita ang mga Kristohanon, di ba? Pila na taga-tuig din eh? 45. 16, 15 years. Direct. 16 years na. Hangtod karon, maura kung naunga ang mali sa simbahan. Diba? Ang atong commitment, asaman. Diba? Let's be serious mga kaigsunan. Hangtod karon. Nakahibalo ka mo sa inyong commitment sa Ginoo. Kaya maura lagi taganahan mo, get out, mo come out sa atong comfort zone. Kung sa nahitabo, sa dihang giingnan sa Ginoo, ihalad ang imong anak, nagpanuko ba sa Abraham? Wala. No? Kita, pamanalungin yung mga pulong kayo. So, danan tayo po, Lord, makapasarong tapos kong exam. Lord, please,
Yampo ko pastor, nga makapasal ko. Yampo ko ta mo. Dili man sa pag-unsa paghapog ipang-mention ako nako inyong mga pangalan. Adlaw gabi na mga kaigsuonan. Kapoy man usahay pero mao na akong tahas naghimo alang. So yampo kay nagpaampo. Unya kung ihatag na sa Ginoo, unsa na may mahitabo? Wala. Tuanas di ampo ga focus. Wala na sa giampuan. Mao man na itong sakit. Di ba? Tinuod dili. Tinuod. Wala mo ko'y giigo ha, pero sa matiayon. Example, mag-inyo si Rhea, kinsa iyang inyuan. Basta iyang mo pinamagkaanak ni. So, yan po, Lord, abdi ang tagoangka ni Rhea o sa iyang bana. Nagkaanak. Kung magkaanak na, asa naman si Rhea sa practice? Wala na. Ay, busy pastor, kaya akong bata. Di ba? Daghandag na siya. Diba? Nga ang bata po, hindi naman isuksok niya mag-is. Lalong lamisa, ihanan mo sa kanya, kaya mag-press ng worship. Diba? Kuguson, good. Kukuso na ito itong bata. O kamo mga ginikanan na pamilya mo, ang inyong mga anak sabta, makontrol pa ninyo sa inyong usang kagamot, kontrolan na siya. Gano'n yan na din. Pugi, bahalag maghilang na yung bata. Pugi na. Kaya mo na itahas na ito. Nga no, inida ko, anak, dilit na ikaw na guyo-guyo na naasa siya. Real talk na mga kaisunan. Kaya kung hindi ka rin mo dano yung mga anak sa simbahan sa gamay pa, don't you ever think hindi mo na madala yung anak dito sa simbahan kung dako na siya. Kung ikaw po hindi ginikanan nga way naasimahan doon, kung hindi manginaw, ayaw po na nga yung anak manginaw po. Eh nga naman, ngayon, si mama, si papa sa ulang simba, mag-cellphone naman gani. Ako po, mag-tablet ako po. Diba? Tinood nila. Tinood mo na. Kaya sa may imuhang ilang tao, sa bata mo, kung sundon niya. Amen? O mo na ha, so dahan mga rason, kung dili na unta mo, mahimong rason na to. Kaya ano, gitawag tas Ginoo mga kaigsuonan. So we have to pass the test. O siya nita ba? Nakapasal pa sa Abraham? Yes. It's a big yes. Sa dihan gusto na magtagpat ni Abraham. Nga no? Pamilya mo, matut pa, nga no si Abraham, nagduha-duha, kay para kang Abraham, kung man niya nakita sa gamay pa siya, kung mamagpapa, na ganit nag-iihaw nilang akong igagaw. So, inatuon na. Di ba? Wa man nag-instruct doon. Ngayon na ha? Di ba kabatay mo, ang iyong Abraham, gabi din sa altar, kay kung mo nilang practice silang katribo sa una, ilang kalahi, kaya maghalag silang bata na ilang maghimos sa altar. So, ang ihimo ni Abraham, gabi din sa altar, o iyan na yung igapos si Isaac, iyan na ang lunggapon. Pero remember, ang Ginoo wala sa nagdemand ng human sacrifice. Even katong anak ni Jephthah, wala ito ipatay. O imong i-dig up ang iyang interpretasyon natin. Because God never demands human sacrifice. That's why, niingon ang Ginoo brother sa Genesis 22:16-17. This is my last verses na akong i-share ninyo. Niingon ang Ginoo, by myself, tungkol kay si Abraham nakapasara sa test, I have sworn, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, I will indeed bless you and make your offspring as numerous as the stars in the sky and as the sun on the seashore. Your offspring, your descendants shall possess the gate of their enemies. Umaw na inungdan, kung anak kas Ginoo, kaliwat kitang Abraham na isa. Because Abraham stood firm sa iyang pagtuo, ni-obey siya. He never looked back. Nusa pa? He come out from his comfort zone and he passed the test. He passed the test sa iyang kinabuhi. So sa iyong kinabuhi karon mga kaigsuonan, meaning wala yung mga adlaw. Kumusta man ang iyong pagsunod sa tawag sa Ginoo sa iyong kinabuhi? Balik-balikon po binig pamutahan mo. Kumusta ang iyong quiet time? Kumusta ang iyong relasyon sa Ginoo? No? Muna yung tinod na, kaghan na ito usahay na dili mo apil sa mga buluhaton kaya mahalot ka kung gano'n kumusta. Usahay, mag-text ko, mag-chat ko, dili ko bagol, bisan nakita. Dili ganin mo reply.
Di ba magkana na ako kumusta yung buhay tayo, kasabot gawa mo na buhay tayo. You know, ang San Jose Church mga igsoon, gihagit na to. 9 years na tatarong tuiga. Pero sugo usahay pa ng dumon na naarang ihapon ninyo magabasa Biblia. Siya naman sa 9 years na kung singgit, sigit dasig. O kabit matawa ang Diyos ng sintasig. And not just sa San Jose, even sa ato din ikaw. So may request sa ganito Kristian, mga igsoon, o pasaylo ako sa mga mabuklat na ulong kaya akong ibati na anayan nato kadtong isulti aron nga mabukaw ang atong pagtuo. So ako kamong gidasig gikan sa mga kabatanunan sa mga haptong kung haing kalibutan sa Ginoo karon diha ka dapat budulot, diha ka dapat mugumit. Ayaw gayon ibalik dia ang imong pagtuo, ang imong talento, ang imong commitment sa uban. Kung nagbalik ka, nagsugod karon, balik ka naglukat sa ngalan sa Ginoo. Mubalik si Lord, handam ka man ug dili iso. Ang importante nga atong itubag, atong gisunod ang tawag niya sa atong kinabuhi. Magadugo ang matang usa, magaampo. Kung ako kamong ihagit nga matang Domingo mga kaigsuonan, dili lang kay nakadungog ko sa mensahe nga dili ko ta na convert, hindi kagawas na to sa simbahan, wala na ko. Kundi ato pinigpiton sa tibuok semana. Kung palihog, iampo. Kung wa pa natahaw si Kristus imong kinabuhi. Ang buta ko ipasabot, kung wa pa ko na nasabti nga nang kinahanglan dito kong bumuli. Nga nung kinahanglan dito na akong surrender ang akong kinabuhi. Nga nung kinahanglan mag-gid na akong pasanon ang akong cross. Kung ang imong cross, imong batasan, akong batasan, imong binuhatan, akong binuhatan, imong bisyo, akong bisyo. Kung mga prioridad, imong prioridad. Kung sa mga kaigsunan, sa kadakong hangin na tutulinta. Personally, tarunga ang imo ang pinasusin. Lord in heaven, nagpasalamat kami ng mensahe na imong gihatag ka namin. Salamat sa imong pagtawag ka namin. Dili man tanan siguro ang ihatagan kahigayunan ng Diyos na mahimong bahin sa imong mga buluhaton. Apan kami tanan imong gitawag na may usa diha kay Ginoo. Pasayloa kami ng Diyos. Nasa dihang human kami gitawag nimo Ginoo. Dunay mga higayon na nibalik kami sa pagsimba sa mga Diyos sa mga kinabuhi. Dili man kini literal nga mga pupulan ko ang Ginoo. Apan mga butang na dili amo ihatag prioridad sa mga kinabuhi karon Ginoo. Nasayod kami nga dili kini maayo eksakto apan gibuhat na mo kini because we want to satisfy the desires of our flesh. Right now, Lord, kung mahimo kung kagang kini sa among kasintasin mo Diyos. Lord, andama ang imong iglesia o God sa imong pagbalik kay imong pagbalik Ginoong Jesus is imminent. Whether andam kami o dili, mubalik ka kayo Ginoo. Lord, dili na kami pwede pang mubalipat Ginoo kay nakita na namo tanan ng mga panghitabo na imong ipakita karon Ginoo. Ang mga tension sa mga powerful nations karon o God is a sign, Lord God. These are all preparations, you know. And even if di pa ka mabalik 50 years from now, we will continue to prepare ourselves, O God. Tungkol kay na may klaseng pagbalik nimo sa kinabuhi sa tao. It could be personal, na kung imong kundoon ang among kinabuhi, or general, O God, dali ang tanang mata makita sa imong pagbalik nimo. You never know, Lord God. Ganun sa kami, hindi mo balikan. So we ask and we pray, Lord, na padayon ka magalingok sa among kinabuhi. Salamat, siliyuhi kini ko mga pulong sa among kasing-kasing Ginoo. Masayloa kami sa among mga sala, sa among mga kasaypanan na nagbuhat. Among gitugyan kanimo ang tanan sa
katotohanan ng pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello. Okay, ate.